sarap para ng pakiramdam pag namimiss at tinahanap ka. Pero para kay Alvin, isa itong pamalasan. Paano? Ang mukha niya nakapaskil sa mga dinadaanan. Wanted pala siya nang hindi niya nalalaman. Sino kaya ang may kagagawa ng kanyang kahihiyan? Sa barangay Talipapa sa Novaliches, may malaking bantaraw sa mga residente. Kaya sa mga poste, nakapaskil ang mga babala. Wanted, magnanakaw. I-report ko po. Dahil wanted siya eh. Siyempre nakatakot kasi may magnanakaw eh. Naku po, sino ba ito magnanakaw na kanilang iniilagan? Nakilala namin ang tinaguriang wanted. Siya si Alvin Nacario Bagadyong, 18 taong gulang, tubong Bicol at panganay sa 6 na magkakapatid. Nitong taon lamang siya lumawas ng Maynila para makapagtrabaho. After ng New Year, pumunta kagad kami dito kasi hirap na hirap nga dun sa province. Hindi niya inaasahang sa kanyang pakikipagsapalaran, ganito ang kanyang kahihinatnan. Wanted ka, yung mga picture ka pinagdidikit dun sa kanto, sa buong Talipapa. Sabi ko gano'n. Sabi ko, di mo ko naniniwala. Sabi ko, sino may gawa? Sabi ko, gano'n. Mula nang ipinaskil ang mga litrato niya, bilang na raw ang kanyang mga kilos. Kinakabahan ako. Sabi ko, siyempre yung impression ng tao, hindi mo alam. Sabi ko, Diyos ko, ano ba ito? Tapos yung time na ngayon, may pumupunta na nga dito sa bahay. Sabi niya, ay, ano ba yun yung kasama niyo, wanted? Sabi ko, gano'n. Sabi ko, Diyos ko, ano ba ito? Tapos dito na rin ako sa kwarto, nagkukulong, nag-isip ko. Sabi ko, Diyos ko, ano na mangyayari sa buhay ko? Sa kabila ng mga paratang, may ilan pa rin nagtitiwala sa kanya. Pag nag-a-absent yung kahera ko, siya ang nagre-replace doon sa kahera. So, wala naman akong masabi sa batang yan, masipag talaga. Yung remit nila, minsan, umaabot ng 30,000, 20,000 cash yun, pati mga cheque. Iniiwan ko lang sa kwarto, naglilinis siya sa kwarto ko, wala naman na wawala. Pero nalugi ang negosyo kaya ibinenta niya ito sa tauhan niya ang dating manager ng parlor na si Bien Solano. So, tinulungan ko pa rin si Bien Solano na mag-open up ng sarili niya. So far, kako, hindi ko naman magagamit yung gamit ko, kukunin mo na lang, hulug-hulugan mo na lang sa akin. Ipinaubaya rin niya ang katulong niyang si Alvin kay Bien para makatulong sa bagong parlor. So nag-open siya, dala niya si Alvin Bagadyong, hanggang tinulungan siya ni Alvin na nag-umpisa. Sabi, tutulungan kita kung ano mga pangarap mo, sabi niya sa akin. Pero wala pang isang buwan, nag-iba ang ihip ng hangin, kaya bumalik na lang si Alvin sa dati niyang amo. Tapos yung mga kinikilos niya parang kakaiba na rin, na parang gusto niya talaga akong paalisin, na parang gano'n. Tapos yung mga, mga ginagawa ko parating mali, parang gano'n. So lumalabas masama ng mga gawa ko sa kanya. Tapos sabi ko, sige, alis na lang ako dito. Tapos sige, mabuti pa nga, sabi ng gano'n. Pero tila hindi nagustuhan ni Bien ang muling pagkupkop ni Abelina kay Alvin. Pagdating ng singilan, may ibang kondisyon na si Bien. Dumating na yung June na promise na nababayadan niya ako dun sa gamit na kinuha niya. Sabi, paalisin niyo muna si Alvin sa puder ni ma'am bago ako magbayad. Hanggang sa nagulat na lang sila nang lumabas ang malaking bintang kay Alvin. Hanggang dumating ng a few days more, yun, kinalat na ni Bien na nagnakaw daw si Alvin ng foundation. Foundation sa mukha nga kaya ang punot dulong ng mga panapot na poster sa barangay Talipapa. Binisita namin ang parlor ni Bien. Siya mismo ang nag-asikaso sa amin. Tinanong namin kung kilala niya ang nasa poster. Actually, ako naglagay niya. Kumpirmado, siya nga ang nagpakalat ng mga poster at may pahintulot daw ito ng kinaukulan. Kung sa pulisya, nakaripot sa pulisya, nakaripot sa barangay. Hindi siguro ng report. Mukhang matindi ang atraso sa kanya ng binata. Kasi malis na natin. Kaya ayan, matatagal ko siya sa kagawin ko. Pati tricycle, lalagyan ko yan. Sinubukan muling maningil ng tauhan ni Abelina ng utang ni Bien. Nangako naman siyang magbabayad na. Pero tila gigil pa rin siya kay Alvin.
Talagang babarukin ko Eh, siya paano? kahit nandiyan ang pulis. Diretso kami doon sa barangay. Okay. Ipapakulong ko siya. 3 buwan ako. Nanindigan pa rin siyang kakampi niya ang barangay. Didikit ba ako dyan kung walang pahintulot ng barangay? May pahintulot ng barangay. Meron. Hindi ka pwedeng magdikit na walang pahintulot dyan. At aba, may schedule pa raw sila sa barangay ng araw rin yun. O ngayong araw dapat ngayon kami. May ulan. May rape? Oo. Umulan. Ngayon yan siya. Hindi, 3 hiri na yan. Hindi siya dumating. Pasabi mo sa kanya. Ganun ba? Nagtungo kami sa tanggapan ng barangay Talipapa. Idinulog ni Alvin at Abilina ang kanilang problema. Bibigyan katuparan na ang hearing o pagdinig na tinutukoy ni Bien. Siya'y ipinatawag para sa wakas ay magharap sila ng tinutukoy niyang wanted. Sa kanilang paghaharap, hinanap ni Bien ang mga nawawala niyang gamit. Asan ang presenta? Isang set ng alahas ko na saan? Saan mo nilagay? Ikaw ang nagkuha nito. Saan mo nilagay nga? Ikaw ang nakakalam kung saan mo nilagay ito. Saan mo nilagay ito? Ngunit itinanggi ni Alvin ang mga paratang. Sinungaling ka, ibalik mo sa akin. Ibalik mo. May testigo ako. Yung mga presenta. Papunta mo testigo mo, nakita niya ako talaga mismo ang kumuha. Sinungaling. Umalis ka, ikaw lang ang umalis. Nawala. Ako nga umalis, pero wala kang... Ako ba talaga, nakita ba talaga na binuha ko talaga? Nawalan ako. Paano yun? Ikaw lang ang umalis. Naging mainit ang usapan. Ano ka sa akin? Paano ko malalaman nagsasabi na sa akin nandyan? Nagtatago ka sa akin, ayaw mong pakita. Ginaganyan mo ako dahil lang sa katulong? Ikaw ang nagganyan sa akin. Ito ma'am. Alam mo, sabi mo, ha? Sa text mo sa kanya, pagsamahin ko mo eh. Bakit mo ako dinadami? Ay kasi siya ma'am nagsasabi. O, diba? Ayan ang text Ang ko, sabi pakita mo. Yan, away lang yun ni Raquel yan. Huwag mo akong idadamay. Anong sabi mo? Anong gusto mo? Gagawa ka malaking gulo? Sabi mo, umpisahan mo. Umpisa natin kasi siya naghahamon, siya nag-text sa akin eh. Itiniin ni Bien na wanted itong si Alvin. Wanted to talaga siya sir kasi nagnakaw siya sa akin eh. Hindi ko ang batas. Sa kanya. May batas tayo. Oo, kaso sir, Kasi tingnan mo, nagnakaw siya. Okay. Nawawala siya sir sa akin. Okay. Isang buwan ko siya nawawala. Paano yun? Kung wanted kasi, wanted siya sa akin eh, nawawala siya sa akin. Wanted siya. Kissing yun! Kissing! Yun yung wanted. Itinanggi naman ni Bien ang pagdawit niya sa otoridad. Ayaw ko lang na tatakutin ka dito. Wala akong tinatakot ma'am. Pati pulis ginagamit mo. Hindi ako ginagamit ng pulis. Hindi yata yan ang sinabi mo sa amin kanina. Lumok ko sa pulisya, nakareport sa pulisya, nakareport sa barangay. Hindi siguro lang na-report eh. Ayon sa barangay, wala silang ibinigay na pahintulot kay Bien na ipaskil ang mga larawan ni Alvin bilang wanted. Nagbibigay niya ba Basbas kami? Sinabi ko kay kuya, eto kuya, nagnakaw sa akin ito. May basbas kayo kuya sinasabi mo. May Sabi basbas ko, mo? ayan sa baba. Kaya nga, Sinabi ko po basbas sa ng kanya, barangay. sabi ko, ito kuya, nagnakaw sa akin, ito nawawala. Ano yan, baka kahit kapatid ka ng kagalit dito, Hindi. ulong kita. Alam mo sir, Nilinaw ng barangay na ang lahat ay bibigyan ng pagkakataon. Makinig ka lang kayo, ha? Opo. Mag-complain ka, laban sa kanya. Oo. Ikaw rin, mag-complain laban sa kanya. magko-complain din ako sa kanya. Oo! Magko-complain din ako sa kanya. Oo. Kasi sir, Sige. paano yung naibayad ko? Para kami ang haharap sa Oo. inyo, ha? Pawariin ang tupo niya kung sino talaga ang nagsasabi sa inyo. Yun, tama. Hindi maaaring magpaskil ng wanted lalo na't wala pang sala na napapatunayan. Hindi tama yun. Maski ako, ay barangay secretary lang ng ating barangay. Ang ating punong barangay, hindi to tolerate. Ang bawal yun. Pwede siyang kasuhan dun eh. Ayon sa revised penal code, maaaring sampahan ng kasong libelo si Bien. Kung magipag-usap niya sa akin, magipag-usap ako. Kung gusto niya magdemandahan kami, sige. Dahil iligal ang kanyang pagpapaskil, ipinag-utos ng barangay na tanggalin ang mga poster. Pinuntahan nila si Bien sa kanyang bahay para pagsabihan. Nandun ako ng barangay na tanggalin. Ano po? Tatanggalin natin yun. Tapos may summon naman kami bukas, diba? Oo, yun. Ngayon makakalakad na si Alvin sa daan ng walang pangamba. May pagkakataon na siyang lumaban ng patas
at malaya sa panghuhusga. Medyo okay na, medyo masaya na rin ako kasi kahit papano na-action na yung problema ko pero hindi pa rin maaalis yung ginawa sa akin ni Bien.